Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-31 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Sa panahon po natin ngayon, ang dami po ang nag-aagawan sa posisyon, sa kagustuhan na maluklok sa isang posisyon sa gobyerno. At nakakalungkot din po na sa panahon din natin ngayon, marami ang naghahangad na mamuno pero hindi naman marunong sumunod. Marami sa atin ang gustong magturo pero ayaw magpaturo o matuto man lamang. Kaya po sa mundo natin ngayon, punong-puno ng pagbabalat kayo, punong-puno ng panloloko, panlilinlang, at marami po ang manloloko at naloloko. Sa ating mga pagbasa ngayon, muli tayong ibinabalik ng Diyos sa katotohanan na mag-umpisa ng tama at tayong lahat ay magsilbi o mamuno man lamang ng walang panlilinlang, ngunit yung totoo lamang. Sa ating unang pagbasa ngayon, ipinahayag ni Propeta Malakay yung pagkadismaya ng Diyos sa mga namumuno na kanilang nilinlang, winala ang mga tao sa tamang direksyon nang dahil sa kanilang maling pamumuno. Kaya po binatikos ni Propeta Malakay yung pagpapanggap, pagbabalat kayo ng mga namumuno na kanilang pinabigat ang sitwasyon ng mga tao, na sila ang naging pabigat sa buhay ng kanilang nasasakupan, na nagpanggap sila na sila ang Diyos, na sila lamang ang pinuno, at nawala ang Diyos sa kanilang pamumuno. And when we take this authority from God, then the only result is division and confusion. Kaya nang watak-watak ang mga tao sapagkat itong mga namumuno, kanilang kinuha yung para lamang sa Diyos, na namuno sila na parang sila ang Diyos, na para bang sila lamang ang dapat pakinggan at masunod. Kaya nawala ang mga tao. But our second reading today from the first letter of St. Paul to the Thessalonians gives us an example of St. Paul on how we should lead other people. St. Paul was telling to the Thessalonians that they preached the gospel, and they did not only bring the gospel, but they even offered their lives to them. Kaya sabi ni St. Paul, remember our labor and toil when we preach the gospel. We work day and night so as not to be a burden to you. Dito pinapakita ni San Pablo na ang tunay na pamumuno ay hindi pabigat. Si San Pablo, pinakita niya na hindi lamang sa matatamis na salita ang kanyang dinala sa mga taga-Tesalonika, ngunit pinaghirapan niya yung kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Mahalaga ito mga kapatid na namuno si San Pablo sa pagsisilbi sa mga taga-Tesalonica, and at the same time, si San Pablo, siya po ay hindi lamang nagsilbi, pero naging saksi sa kanyang ipinapahayag. Namuno si San Pablo through witnessing. Ipinakita niya sa kanila kung paano yung kanyang ipinapahayag. Maganda ito sa ating lahat mga kapatid, na sana sa ating pamumuno na hindi lamang tayo sa salita, hindi lamang sa matatamis na salita tayo magaling, pero yung kagalingan natin ay nakikita sa ating pagsisilbi at higit sa lahat sa pagsasaksi natin sa ating ipinapahayag. Na through our life, through our witnessing, we really proclaim what we are preaching. Ito yung ipinakita po ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagtutuligsa, ang pagbabatikos ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo and teachers of the law. Actually, there are three parts of Jesus attacking the Pharisees and the teachers of the law. Una is Jesus criticizes the way these Pharisees and teachers of the law practice what they are teaching. Yung bang sila ay nagtuturo pero hindi nila ito ginagawa. Ibig sabihin po nito, sila ang gumawa, nag-interpret ng law, pero hindi sila tumutulong o nakakatulong para lamang maibsan yung kabigatan ng pag-interpret nila sa law. Sila ay naging bad example sa mga tao. Pangalawa, Jesus criticizes how they value their dresses. It is as if their dignity and credibility depend on their dress. Pangatlo, Jesus criticizes the teachers of the law and the Pharisees sa kanilang kagustuhan sa posisyon, sa privilege, sa community. And so Jesus reminds them, there is only one teacher and one Father. At dito, pinapakita niya, your teacher and Father is the Messiah. And so, Jesus is telling them and to us that before we become teacher, we must first become disciples, learners. Before we become leaders, we must first become good followers. At ito pinapaalala ng ating Panginoon yung katotohanan that we can learn to become a teacher and a leader through our Lord, who is our teacher, master, and leader par excellence. Kaya sana po matuto tayo kay Jesus ang Messiah na ipinakita sa atin kung paano mamuno ng kanyang pinagsilbihan tayo, nagpakumbaba siya, nanilbi, at ibinigay ng buong-buo ang buhay niya para sa ating lahat. Yan ang tunay na teacher, yan ang tunay
na master, yan ang tunay na leader. Mga kapatid, anuman ang posisyon natin sa civil man, sa simbahan man, o mismo sa loob ng ating pamilya, tayo po ay mamumuno kung gagayahin natin ng Diyos na tayo mismo ang magsisilbi. Kapag yung pagmamahal natin, pinapakita natin sa pagsisilbi. At yung pinapakita natin to through witnessing. Bilang mga gulang, tinuturuan ninyo ang inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong sariling buhay, hindi lamang sa matamis na pananalita. At the same time, tayo po ay mamumuno na ating pong ginagawa kung ano man yung tinuturo natin, at higit sa lahat po, ibinibigay natin yung ating sarili sa ating kapwa-tao. Sa trabaho, sa loob ng pamilya, o sa posisyon na mayroon tayo. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.